Sapu-sapo ang nasaktang tuhod, kumunot ang noo ni Knox sa matinding pagtataka, habang nakatingin sa kaibigan na madilim ang anyo. Bro! Ano bang problema mo, Tim? Bagang natanong niya kay Neves. Wala naman akong balak na masama sa kanya. In fact, totoo yung sinabi kong gusto ko siyang ligawan. Muli, isa na namang malakas na sipa ang nagpatigil sa sinasabi ni Knox. This time ay tumama ito sa kanyang sikmura, kaya namilipit siya sa matinding sakit. Hindi na nakatiis si Lalain sa nangyayari, kaya sa pagkakataong iyon ay ihinarang niya ang sarili sa dalawang lalaki na tila manok na nagsasabong. Tumigil ka na, awat ni Lalain na kay Neves nakatingin. Kahit papaano ay may utang na loob siya kay Knox dahil dinala siya nito sa hospital, kaya hindi niya matiis na sinasaktan ito ni Neves nang walang dahilan. And when did you two hook up? Malamig na tanong ni Neves kay Lalain na may nakakatakot na tingin. Kumunot naman ang noo ni Lalain. Anong hook up ba ang pinagsasabi nito? Ilang beses pa lang silang nagkikita ni Mr. Knox at hindi niya ito kilala ng personal. Nagtiimbagang naman si Knox. Ano ba talaga ang problema ng lalaki? Bakit parang gusto na yata siya nitong patayin? He didn't do anything bad to the woman he was with. Neves, bro, mali ang iniisip mo. Sa pangatlong pagkakataon ay natigil si Knox sa muling pagsasalita at bumakas ang matinding pagkagulat sa kanyang mga mata. Sapu-sapo ang likod ng ulo, ay walang sabi-sabing hinalikan ni Neves si Lalain sa harapan nito. Marahas ang paraan ng paghalik niya na para bang pinarurusahan ang babae ng mga sandaling iyon. Knives sucked and bit the woman's lips as the deep and passionate kiss continued. Nanigas naman si Lalain sa kinatatayuan at hindi makakilos. Pakiramdam niya ay sumabog ang kanyang ulo dahil sa ginawa ni Neves. Nababaliw na ba ito? Bakit siya hinalikan nito sa harap ng kaibigan nito at sa iba pang taong naroroon? Nagtangka si Lalain na itulak ang lalaki, pero hindi man lang ito natinag. Ihininto lang nito ang paghalik ng makontento na ito. Do you understand? Malamig na tanong ni Neves na kay Knox nakatingin. Bro, I don't. Hindi na madugtungan pa ni Knox ang sasabihin dahil sa matinding pagkabigla. Get lost, you idiot, muling utos ni Neves sa kamarahas na hinila si Lalain at tumalikod na. Naiwan naman si Knox na sapu-sapo ang nasaktang sikmura. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang babaeng iyon ay pagmamay-ari na ni Neves. He also realized why Knives reacted the way he did when the little girl took his friend's book account and said he liked the girl. Habang naglalakad palabas ng hospital ay kinuha ni Knox ang kanyang cellphone at nag-chat sa kaibigan si Eros. Kaibigan din ito ni Neves at sa tatlo ay ito ang pinakamatino. Resident doctor ito sa hospital kung saan nagtatrabaho rin si Elijah Montenegro. Bro, tapos na ko. Nilandi ko ang babae ni Neves, anya sa chat message. Wala pang 1 minute nang mag-reply si Eros. Mukhang wala itong pasyente ng mga oras na iyon. Putya! Hayaan mong ipagtirik kita ng kandila, sagot nito. Paano ko naman malalaman na babae pala niya yon? If I only knew, I wouldn't even touch the tip of her finger, ani Knox na chat. Pero galit na galit si Knives. Iniisip siguro ng gagong iyon na may nangyari na sa amin ang babae niya. I feel sorry for the little girl. I'm afraid that Knives might do something bad to him. Should I explain? Tanong niya pa kay Eros sa chat. Go. Mag-explain ka kung gusto ko nang mamatay, tugon naman ni Eros. Pakiramdam ni Knox ay kinilabutan siya dahil sa naisip. Gago. Wala ka talagang kwenta kausap, sagot naman ni Knox na masama ang mukha. Pagkatapos niyang ma-send iyon ay pangalan naman ni Neves ang hinahanap niya sa contacts at nag-send ng voice message sa kaibigan. He was not satisfied. He even sent the dashcam to his car so that his friend would know that he had misunderstood them. Sa paraang iyon, mapapatunayan niya kay Neves na walang kahit anong namamagitan sa kanila ng babaeng iyon, right? Samantala, dinala naman ni Neves si Lalain sa lounge ng hospital. Walang katao-tao roon ng mga oras na iyon at marahil ay nagpapahinga na ang mga ito sa kanya-kanyang mga kwarto. Malakas na isinara ng lalaki ang pinto at isinandal sa likod niyon, sinahihintakutan si Lalain at kumakabog ng gusto ang kanyang dibdib habang nakatingin sa lalaki na may madilim na anyo. Ano bang gagawin mo? Bakit? Sa tingin mo ba ay interesado pa rin ako sa'yo? Putol ni Neves sa sasabihin sana ng babae. Napakagatlabi si Lalain,
hindi dahil sa sinabi ng lalaking kaharap kundi dahil sa tagiliran niyang masakit pa rin dahil sa pagkakabangga niya sa mesa nang itulak siya nito. Sandaling natigilan si Knaves nang makita iyon, subalit kaagad din siyang umisi. Don't fool me. Hindi mo na ako maluloko, puno ng sarkastikong wika niya. Ano bang sinasabi niya? Isip-isip nilalain habang kunot noong nakatingin sa kaharap. Kaya kung ganoon, bakit mo ako dinala rito? Tanong nilalain na malakas ang kabog ng dibdib. Bakit nga ba? Even Knives could not understand himself. He shouldn't approach the woman who hurt his grandmother, but when he saw that she was with another man, he felt intense hatred. Masyado kitang minaliit. Magaling ka palang mangakit ng iba nang wala akong kaalam-alam, nakangising saad ni Knaves. Did disturb you? Muli, hinusgahan na naman siya ng walang pusong lalaki na hindi tinatanong ang nangyayari. Sa galit nilalain ay itinaas niya ang kanyang mga palad para sampalin sana ito, subalit mabilis nitong nahawakan ang kanyang pulsuhan. Pinisil din siya nito ng mariin sa kanyang baywang dahilan para makagat niya ang labi ng mariin. I haven't even charged you for what you did to Lola Mathilde, and now you have the nerve to slap me. Wika ni Knives na puno ng panunuya. O wala akong ginagawa kay Lola Mathilde, sigaw nilalain na nagsimula ng pumatak ang mga luha. Nanginginig din ang kanyang labi dahil sa halong emosyon. Nang muling mapagmasdan naman ni Knaves ang nanginginig na babae ay may kung ano siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Isn't it his fault that his grandmother still hasn't woken up, so kaya is he still feeling sorry for her? Di ba pakana mo ang lahat ng to? Gumawa ka ng paraan para makuha ang impormasyon ni Lola Mathilde sa organization na kinabibilangan niyo. You deliberately approached Grandma to convince her to marry the two of us for money. And now that your plan didn't work out, you tried to flirt with people around me. Pakiramdam nilalain ay sinaksak siya ng kutsilyo matapos marinig ang mga iyon. Kailan niya ginawa ang ibinibintang nito? Humugot muna ng malalim na hininga si Lalain dahil pakiramdam niya ay naninikip ang kanyang dibdib. Nagkakamali ka. Hindi ko kailanman ginawa ang mga sinasabi mo. Hindi pa nga natatapos ang sasabihin ni Lalain nang isang tawag ang pumutol doon. Mabilis na sinagot iyon ni Knaves at nakahinga siya ng maluwang nang malaman mula sa kanyang sekretary na nagkamalay na si Lola Mathilde. Okay, papunta na ako, ani Knaves saka ibinaba ang tawag at tumalikod na pero bago siya tuluyang lumabas ay muli siyang nagsalita. Tinatapos ko na ang agreement nating dalawa. Simula ngayon, ayaw na kitang makita, ani Knaves saka dire-diretsong lumabas ng kwarto. Matapos ma-discharged at makuha ang inirestang gamot ng doktor na sumuri kay Lalain, ay kaagad na rin siyang umalis ng hospital. Habang naglalakad, tinawagan niya ang kaibigang si Abay na dati niyang kasama sa boarding house. Nakatatlong ring din bago nito sinagot ang kanyang tawag. Sis, pwede ba akong maituloy muna sa'yo? Tanong Lalain na kinapalan na ang mukha. Wala kasi siyang maisip na ibang pupuntahan bukod dito. Siyempre naman. Nasaan ka ba? Ipasusundo kita boyfriend ko, mabilis namang sagot ni Abay. Parang hinaplos naman ang puso ni Lalain dahil hindi nagdalawang isip ang kanyang kaibigan at kaagad pumayag nang hindi nagtatanong ng kahit ano mula sa kanya. Huwag na, nakakahiya naman. Taxi na lang ako, ani Lalain sa kabilang linya. May kalayuan kasi ang pako sa lugar kung nasaan siya ng mga sandaling iyon. Okay, pagkasakay mo kunin mo at plate number at I-send mo sakin. Mahirap na. Babae ka at gabi na, baka mapaano ka pa sa daan, paalala pa ni Abay. Uminit ang sulok ng mga mata ni Lalain dahil sa pag-aalala ni Abay para sa kanya. Sa tagal nilang nagsama sa boarding house ay napatunayan niyang mabuting tao ito kaya nagpapasalamat siya. Sandaling naghintay si Lalain ng taxi, at nang makasakay ay nagpahatid muna siya sa Dawson Residence para kunin ang kanyang mga gamit. Dahil kung hindi niya makukuha ng gabing iyon ang kanyang mga bagahe sa hotel, hindi na siya magkakaroon pa ng pagkakataon na makuha iyon. Ayaw na niyang magkita pa sila ni Knaves, kaya naman sasamantalahin na niya ang pagkakataon na alam niyang wala pa ito sa hotel. Kalahating oras nang marating ni Lalain ang Dawson Residence. Hindi na siya nagsayang pa ng oras at inimpake ang lahat ng gamit niya. Hindi naman ganoon karami ang kanyang mga gamit kaya inabot lang siya ng halos kalahating oras para i-impact iyon. Hila-hila ang isang malaking luggage bag at isang backpack, sumakay ng elevator si Lalain.
Pagbaba niya sa lobby, nakasalubong niya ang housekeeper ng hotel. And Aragon, kung saan man po kayo pupunta ngayong gabi, mag-iingat po kayo, ang housekeeper na bakas ang concern sa tinig. Salamat po, tipid niyang sagot sa matanda. Babalik din ba kayo kaagad? Gusto niyo bang ipaghanda ko kayo ng midnight snack? Tanong pa nito. Marahang umiling sila Lain. Hindi na po. Pakibura na lang din po ang fingerprint ko sa system, hindi na po ako babalik dito. Hindi na nakapagsalita ang housekeeper at bakas ang pagkagulat sa mukha. Matapos niyon ay kaagad na ring umalis sila Lain sa hotel na iyon. Kaagad din siyang makahanap ng taxi na sasakyan patungo sa dating boarding house. At katulad ng paalala ni Abay, kinuha niya ang plate number ng nasakyang taxi at ipinadala iyon sa kaibigan sa chat. Halos 1 oras din nang makarating sila Lain sa dating boarding house. Masaya siyang sinalubong ni Abay at hindi na rin nagtanong pa ng dahilan kung bakit bigla siyang nag-al sa balutan. At dahil kapwa sila may pasok sa trabaho kinabukasan, hindi na rin siya nagtagal pa sa kumustahan at pareho na rin silang naghanda para matulog. Pagkatapos makapaligo at makahiga, hindi maipaliwanag nila Lain kung bakit nakaramdam siya ng kaginhawahan. Kumpara sa marangyang hotel na iyon na walang iba, kundi si Knives lang ang iisang nakatira, ramdam niyang mas komportable siya ng mga sandaling iyon. Sa wakas, natapos na rin ang lahat. Hindi na siya mistulang ibon na nakakulong sa marangyang haula. Sa hospital, sa isang marangyang ward. Isang grupo ang nakapalibot kay Lola Mathilde na kagigising lang simula noong dalhin ito sa hospital. Granny, are you okay? How's your feeling? Olivia asked her grandmother pretending to be worried. Sabi na nga niya't hindi pa ito mamamatay dahil masamang damo ito. Lihim namang napasimangot si Nanay Delia na kasalukuyang naroon din kitang. Kita niya kung paano halos ayaw nitong bitiwan ang buhok ni Emmy Lalain kahit alam nitong nasa kapahamakan ang matanda. Hindi pa bumabalik ang lakas ni Lola Mathilde at hinang-hina pa rin ito, pero kahit ganoon ay nagawa pa rin itong magsalita sa mahinang tinig. Nasaan si Lalain? Sa narinig ay nawala ang kunwaring pag-aalala ni Olivia sa mukha at kaagad itong sumimangot. Granny, I'm here in front of you, but you're still looking for that stupid girl when you wake up, tanong ni Olivia na kunwaring nagtatampo. Hindi naman maatim ni Lola Mathilde ang masasamang salita na ibinabato ni Olivia kay Lalain, kaya naman pinukol niya ito ng masamang tingin. What? Kinulam ka na ba ng bruhang iyon, Granny? Why do you seem to favor that stupid girl more than me, your granddaughter? Ayaw paawat pa ring patutsada ni Olivia sa matanda. Samantala, hindi naman nakatiis si Nanay Delia sumabat dahil sa ginagawang iyon ni Olivia. At Olivia, hindi pa magaling si Madam Mathilde, kaya pwede bang hinaan mo ang boses mo, nakikiusap niyang wika sa dalaga. Did I say something wrong, kunot, noong tanong ni Olivia sa Mayordoma. Isa ka pa man ang Delia. Bakit ba mas kinakampihan mo ang babaeng iyon? Baka nakakalimutan mo, kami ng pamilya Dawson ang nag-hire sa'yo at hindi ang bruhang iyon. Hindi naman nakaramdam ng takot si Nanay Delia para kay Olivia. Ilang dekada na siyang naminilbihan sa pamilyang iyon at kung hindi lang siya nag-aalala, para kay Madam Mathilde ay nag-retired na siya. Matanda na rin kasi siya at may nararamdaman na sa katawan. At Olivia, hipag mo pa rin si Emmy Lalain, kaya dapat hindi mo siya pinagsasalitaan ng ganyan. Maling-mali ang ginawa mong awayin siya kanina, mahinahong sagot naman ni Nanay Delia. Si Knives na kanina pa nakikinig sa mga ito na nakatayo sa sulok at magkakrus ang braso sa dibdib, ay nagsalubong ang makakapal na kilay nang marinig ang sinabi ng Mayordoma. Kung ganon, nag-away sila Lain at Olivia. And what kind of sister-in-law does she have? What right does that bitch have to enter the mansion? Hindi pa rin paawat na sagot ni Lalain sa matandang Mayor Doma. Bigla namang rumihistro sa balintataw ni Knives ang luha ang mga mata ni Lalain kanina. Hindi niya maintindihan pero nakaramdam siya ng matinding iritasyon. Niluwagan niya ang kanyang necktie dahil pakiramdam niya ay nasasakal siya. Shut the putya up, sigaw niya sa mga ito. What? Tama naman ako eh. Bulong ni Olivia na hindi pa rin nagpapaawat. Get out, mariing utos ni Knives sa babae sabay turo ng nakasarang pinto. Okay, fine, sagot muli ni Olivia saka nagmamart sa palabas ng kwarto. Nang makalabas ito ay tumahimik ang paligid. Saka lang nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap si Knives at ang kanyang Lola Mathilde.
Alam mo ba, Hijo? Sila Lain ang nagligtas sa akin. So you should thank your husband on behalf of me. Kung hindi dahil sa kanya, baka namatay na ako. Wika ni Lola Mathilde na ikinapat ni Knives. Oh, what did you say, Grandma? Tanong ni Knives. Iniisip niyang nagkamali lang siya ng dinig. Nabulunan ako ng ubas na kinakain ko. Mabuti na lang at dumating kaagad sila Lain at tinulungan akong mailuwa ang ubas na bumara sa lalamunan ko di. Naestatwa si Knives sa kinatatayuan at tinakasan ng kulay ang mukha. Kung ganon, sila Lain ang nagligtas sa kanyang lola? Pakiramdam ni Knives ay may kamay na pumiga sa kanyang puso ng mga sandaling iyon nang ma-realized ang lahat ng masasakit na salitang binitiwan niya kay Lain. Niyayayang lumabas ni Knives si Nanay Delia sa ward para magtanong pa ng ilang bagay tungkol sa nangyari kanina sa mansyon. Sinabi naman lahat ng matanda ang mga nangyari maging ang nasaksihan niyang pagligtas nila Lain kay Lola Mathilde. Si Nanay Delia ay ilang dekada nang naninilbihan sa kanilang pamilya, simula pa noong maliit pa si Knives. Kaya naman nirerespeto niya ito katulad ng pagrespeto niya sa kanyang pinakamamahal na lola. Alam din ni Nanay Mathilde na ang pagkamatay ni Madam Heather na ina ni Knives ay nagdulot ng malaking pilat sa puso ng binata na hindi kayang gamutin ng kahit sino. Master Knives, alam kong tutol ka sa pagpapakasal pero tandaan mo sanang hindi gagawa si Madam Mathilde ng ikasasakit mo. Noong nasa organisasyon pa siya, lagi niyang ikinuwento na napakabait na bata ni Lain. Mistulan siyang araw na nagbibigay liwanag sa buhay ng bawat isang naroon, kasama na si Madam Mathilde. Umaasa siyang matutulungan ka rin ni Lain para humilom ang sugat sa puso mo di. Bago tuluyang tumalikod at bumalik sa ward, muli pang nagsalita si Nanay Delia, si Lain ay napakabait na bata at may mabuting puso. Kung kikilalanin mo lang siya tiyak na magugustuhan mo rin siya, saad pa ng matanda kay Knives. Naiwan si Knives na hindi alam ang sasabihin. Nakatayo lang siya roon at nag-iisip ng malalim. Maya-maya pa'y kinuha niya ang cellphone sa bulsa ng suot niyang para sana tumawag pero nakatanggap siya ng sunod-sunod na text at voice message galing kay Knox. Bro, I really didn't know she was your girl. Because you didn't tell me last time. Kanina kaya kami magkasama, nag-collapsed kasi siya sa tapat ng sasakyan ko kaya dinala ko siya sa hospital. We don't do anything wrong, I don't even touch the tip of her finger. Nagpadala rin ito ng video kung saan kuha sa dashcam ng kotse nito. Sa video kitang-kita kung paano muntikan ng mahagip ng kotse ni Knox sila Lain na kasalukuyang maputla at yakap-yakap ang sarili. Nawalan ito ng malay at mabilis naman na sinaklolohan ng kanyang kaibigan at isinakay sa kotse. Knives didn't know what he was feeling at that moment. Mixed emotions engulfed him after knowing the truth. Ano-ano kaya ang nararamdaman nila Lain matapos ang lahat? Inaway ito ng kanyang pinsan at iniligtas nito ang kanyang lola, pero sa huli ay ito pa rin ang sinisi niya. As a decision maker, hindi pa siya nagkamali sa lahat ng naging desisyon niya. Palagi lang siyang nakatingin sa magiging resulta ng bawat desisyon niya, kaya natural lang na mayroong mga inosenteng tao na napagbintangan. For the first time, nakaramdam siya ng matinding guilty sa desisyong ginawa niya. Paano niya maitatama ang maling nagawa? Paano niya mababawi ang masasakit na salitang binitiwan niya kay Lain? Muli, nahulog sa malalim na pag-iisip si Knives hanggang sa muling pumasok sa kanyang isip na tumawag sa Dawson Residence para alamin kung naroon sila Lain. Nariyan ba sila Lain? Kaagad na tanong niya sa housekeeper mula sa kabilang linya. Umalis po si Lain na dala-dala ang kanyang mga gamit. Sinabi rin po niyang burahin ko na ang fingerprints niya dahil hindi na raw siya babalik, sagot nito sa kabilang linya. Mr. Dawson, buburahin ko na po ba? Maingat na tanong pa nito na ang tinatanong ay ang fingerprints nila Lain. Gusto mo ikaw ang burahin ko? Galit niyang sagot sa inosenteng housekeeper. Sorry po, Mr. Dawson. Matapos patayin ang tawag ay madilim pa sa kalangitang may bagyo ang mukha ni Knives. Sinubukan niyang tawagan ang number nila Lain pero walang sumasagot. Malamang ay ayaw siya nitong makausap matapos ang lahat ng nangyari. Muli, nag-dialed si Knives sa kanyang cellphone at this time, ang sekretary niyang si Liam ang kanyang tinawagan. Kailangan ko ng footage ng TK's camera sa mansion ngayon din, mariing utos niya sa kabilang linya ng sagutin nito iyon. Okay, Mr. Dawson. I will send it right away. After that call,
He decided to go home to rest. His mind was confused and he didn't know what to do. Nang makapagpaalam kay Lola Mathilde, kaagad na dumiretso si Mansyon para doon magpahinga. Bago siya matulog, pinanood muna niya ang kuha ng camera sa mansyon at doon niya napatunayan ang lahat ng ginawa ni Olivia ay lalain ng araw na iyon. Magdamag na hindi nakatulog si Kneves dahil sa mga nalaman. Hindi maalis-alis sa kanyang isipan ang inosenteng mukha ni Lalain habang ipinapaliwanag ang sarili. Pero dahil noong una pa lang ay masamang babae na ang pagkakakilala niya rito, kaya nagbulag-bulagan siya sa mga paliwanag nito. Kinabukasan, maagang pinapunta ni Kneves ang pinsang si Olivia, kaya naman pupungas-pungas ito nang magtungo sa hospital. Kuya Kneves, bakit mo naman ako pinapunta ng sobrang aga sa hospital? Didn't I just visit Granny yesterday? Nakasimangot na tanong nito. Si Lola Mathilde ay isang beses pa lang nagigising simula ng maospital ito at hindi pa masyadong nakaka-recover ang kanyang katawan. Ngunit heto si Olivia na walang kasing himbing ang tulog kagabi at nagsisisi pa dahil nagpunta siya sa ospital ng ganoon kaaga. Sumama ka sa akin. Humingi ka ng sorry kay Lalain, malamig na utos ni Kneves sa babae. Apologize, nandidilat na tanong ni Olivia. She just woke up and this is what she hears right away. She felt like her head was going to explode. And Gavidu, I apologize to her. Di mo ba alam na sinampal ako ng bruhang yon? Liv's parents never hurt me, so how dare she hit me? Masama ang mukha na sagot ni Olivia. Naningkit naman ang mga mata ni Kneves habang nakatingin sa kaharap. Napanood ko ang footage ng Tiki's camera sa mansion. If you want to waste your time making excuses, I will take you to the police station and there you will explain that you're innocent. What the heck? Gusto siyang dalhin ng kanyang pinsan sa police station. Is he crazy? Kuya Kneves, nakulam ka na rin ba ng bruhang iyon tulad ni Granny? Or are you possessed by an evil spirit? Hindi makapaniwalang tanong ni Olivia. Hindi pa siya nakontento, hinawakan pa niya si Kneves sa braso at niyugyug. Look at me, Kuya Kneves. I'm your cousin. We grew up together. You take care of me since I was a child. Wake up. I think, ikaw ang dapat na magising, ani Kneves sabay tulak sa babae. You have been too daring. Nagawa mo pang itulak ang tao sa hagdan. Paano kung wala si Nanay Delia? Baka hindi na tayo nag-uusap ngayon dahil nakakulong ka na. As she didn't fall, and then she slapped me, sagot naman ni Olivia na humina ang boses dahil nakaramdam siya ng kaunting guilty. Pero hinding-hindi pa rin siya hihingi ng sorry sa babaeng iyon. Hindi siya natatakot sa tulad nito. Basta. Di pa rin ako hihingi ng sorry sa kanya. Never, pagmamatigas ni Olivia sa kanyang pinsan na walang bakas ng pagsisisi sa ginawa. Tumiimbagang si Kneves dahil sa katigasan ng ulo ng kanyang pinsan. Kung di ka kayang disiplinahin ni Uncle, don't worry, ako ang magdidisiplina sa'yo, anya na may himig pagbabanta. Matapos sabihin iyon ay tumalikod na si Kneves at nagtungo sa kwarto kung nasaan ang kanyang lola. Pero nang nasa labas na siya ng kwarto ay biglang lumabas si Nanay Delia. Sir Kneves, nasa loob si Imer Lalain. Ipinasundo siya kanina ng lola mo. Puntahan mo siya at pasalamatan ng maayos, anang Nanay Delia. Nang marinig ang pangalan ni Lalain ay otomatikong bumilis ang tibok ng kanyang puso sa hindi niya malamang dahilan. Akmang itutulak na sana ni Kneves ang pinto ng kwarto para pumasok nang marinig niyang nagsalita si Lola Mathilde. Lalain, apo, sabihin mo ang totoo. Binuli ka ba ni Kneves? Hindi po, Lola. Hindi po niya iyon ginagawa, sagot ni Lalain sa malambing na tinig. Mukhang hindi naman kumbinsido si Lola Mathilde sa sagot ni Lalain sa kanya. Alam kong magaspang magsalita ang batang iyon kaya kapag trinato kanya ng masama, sabihin mo sakin. Tuturuan ko siya ng leksyon. Hindi talaga, Lola, muling sagot ni Lalain. Sa katunayan po, noong nagkasakit ako, siya ang nag-alaga sa akin. Tinulungan niya akong maligo, kumain at uminom ng gamot. Nang marinig ang mga sinabi ni Lalain ay gumanda ang mood ni Lola Mathilde. Mabuti naman kung ganoon. Siya nga pala, sinabi sa akin ni Delia na inaway ka ng malditang si Olivia. Totoo ba iyon, apo, muling pag-uusisa ng matanda? Alam naman po ninyong medyo matalas talaga ang bibig ni Olivia. Nagkasagutan po kami pero wala naman pong nangyaring higit pa roon,
muling sagot ni Lalain sa malumanay na tinig. Lalain, apo, kapag pakiramdam mong inaapi ka, sabihin mo sa akin. Kahit matanda na ako, may kapangyarihan pa rin ang mga salita ko sa pamilyang ito, saad pa ni Lola Mathilde. Mumiti ng matamis si Lalain dahil sa sinabi ni Lola Mathilde. Lola, huwag kang mag-alala. Hindi na po ako bata, kaya ko na po ang sarili ko. Hayaan po ninyo, sa oras na may mangbuli sa akin isusumbong ko po kaagad sa inyo. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Gneves habang pinakikinggan ang usapang iyon ng kanyang lola at nilalain. At that time, he was afraid to open the door for some unknown reason. He just stood outside the door and couldn't get in, until moments passed that he didn't even realize how long he had been just standing there waiting for something. Hanggang sa lumabas na sila Lain sa pintong iyon at bakas ang pagkagulat nang makita si Gneves na naroon. Nagtama ang kanilang mga paningin pero kaagad ding umiwas sila Lain at basta na lang nilampasan ang lalaki. Umasta siyang hindi niya nakita ang lalaki at nagtuloy-tuloy lang sa paglalakad. Hindi naman maipaliwanag ni Gneves kung bakit tila may munting kirot siyang naramdaman ng mga sandaling iyon. Sinundan nito si Lalain at hinawakan sa braso, dahilan upang kunot noon namang huminto si Lalain at lingunin ito. Hindi niya alam kung dahil sa puyat siya, kaya namamaos ang kanyang boses ng magsalita. The things you said to Grandma Mathilde, huwag mo na akong intindihin, kaagad na putol ni Lalain sa sana isasabihin ni Gneves. Kagising lang ni Lola Mathilde, at ayaw ko siyang mag-alala, kaya sinabi ko ang mga bagay na yon. Sobra akong nag-aalala sa kanya kaya ako pumayag na magpunta rito. Pero wala kang dapat ipag-alala, simula ngayon hindi na ako magpapakita sa kanya tulad ng gusto mo. Sandaling natahimik si Gneves at makalipas ng ilang segundo ay nagsalita rin. Sinabihan ko si Olivia na humingi ng sorry sa'yo. Ah, yun ba? Hindi na kailangan, mabilis na sagot ni Lalain na walang kahit anong emosyon ang mababasa sa mukha. Hindi na kami magkikita pa kaya di na niya kailangang mag-abala pa. Si Olivia, hihingi ng tawad sa kanya. Hindi na kailangan pa. Hindi niya kailangan ng mapagkunwaring paghingi ng tawad. Maayos at magalang ang bawat pagsagot ni Lalain kay Gneves pero hindi maintindihan ni Gneves kung bakit may kung ano siyang nararamdaman sa kanyang dibdib. He also feels depressed for unknown reasons. Pwede mo na ba akong bitiwan, Mr. Dawson? Tanong pa ni Lalain nang maramdaman ang mahigpit na pagkakahawak ng lalaki sa kanyang pulsuhan. Kaagad naman itong binitiwan ni Gneves at paos na nagsalita, I misunderstood you. Thank you dahil liligtas mo si Lola Mathilde, sinserong wika ni Gneves sa babae. Wala yon. Napakabait sa akin ni Lola Mathilde, kaya hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa kanya, simpleng sagot naman ni Lalain. Tapos ka na ba, Mr. Dawson? Pwede na ba akong umalis? Dagdag pa ni Lalain na tila walang pakialam sa lalaki. Tila nagbalik sila sa dati na estranghero sa isa't isa. Ramdam ni Gneves na para bang may nakabara sa kanyang dibdib dahil sa malamig na pakikitungo sa kanya ni Lalain ng mga oras na iyon. She's been distancing herself from him and it's obvious that she's drawing a line between them. Gumalaw ang Adam's apple ni Gneves na tila ba lumunok muna bago nagsalita. Bakit hindi ka nagagalit? Tanong niya. Sa tingin ko, di na mahalaga kung galit man o hindi, basta tutupad ka sa pangako mo. Successful ang tanging surgery ni Lola Mathilde, kaya pwede na nating ituloy ang annulment, at gusto ko sana sa lalong madaling panahon, wika ni Lalain sa kaharap. Kasinungalingan kung sabihin niyang hindi siya nagalit. Sino ba naman ang hindi magagalit pagkatapos mapagbintangan at tratuhin ng ganon? Pero dahil nag-iingat siyang huwag galitin si Gneves, dahil baka bawiin nito ang sinabi na pinuputol na nito ang kanilang agreement, kaya siya na ang iiwas sa gulo. Matapos sabihin iyon ay basta na lang tumalikod si Lalain at hindi na muling nilingon pa ang lalaki. Naiwan naman si Gneves na blanko ang ekspresyon na makikita sa gwapong mukha. Nakakuyom ang mga kamao nito at nakatayo lang habang sinusundan ng tingin ang papalayong babae. Nang makalabas ng ospital ay nagtuloy si Lalain ng paglalakad patungo sa bus stop. May ilang minuto rin siyang nakatayo lang at naghihintay sa waiting shed nang may isang magarang kotse ang huminto sa kalsada. Nagbaba ito ng bintana at si Gneves ang sumungaw doon dahilan para kumunot ang kanyang noo. Get in. Ihahatid na kita, anyaya ng lalaki na may seryosong anyo. Hindi na kailangan. Kaya ko namang umuwi mag-isa, kaagad na pagtanggi ni Lalain.
Bumakas ang sakit sa mga mata ni Knives dahil sa ginawang pagtanggi nila Lain sa kanya. Kung umasta ito ay para bang ibang tao siya samantalang noong nakaraang araw lang ay napaka-intimate nila sa kama. Humigpit ang pagkakahawak ni Knives sa manibela na para bang gusto nitong durugin iyon bago malamig na nagsalita. Pumasok ka na. Hindi naman kita kakainin, anya na may kasamang iritasyon. But because Knives felt that what he said to Lalaine was too harsh, he softened his voice when he spoke again. Tinawagan ako ni Lola Mathilde at sinabing ihatid kita. Kung ganon, sabihin mo sa kanyang na ihatid mo ako ng maayos, muling sagot ni Lalaine saka humakbang patungo sa tabi ng kalsada. Determinado siyang huwag pagbigyan ang gusto nitong mangyari. Nang sumunod na segundo, bumukas ng pinto ng kotse at lumabas doon si Knives saka lumapit ng ilang hakbang kay Lalaine. Sasakay ka ba ng kotse o bubuhatin pa kita? Mamili ka, tanong niya sa babae. Nakatingin lang si Lalaine sa lalaki na nakakunot noo. Kahit anuman sa sinabi nito ay hindi siya mamimili. "I don't know what to say to Grandma when she asks if I took you home," dagdag pa ng lalaki na nanatiling nakatayo ilang hakbang mula sa kanya. Bumuntong hininga naman si Lalaine. "Bakit di mo na lang sabihin na ihinatid mo ako?" Hindi na natuloy pa ni Lalaine ang sinasabi dahil sunod-sunod na busina ang namagitan sa kanila ng mga oras na iyon na nagmula kotseng nasa hulihan ng sasakyan ni Knives. "Nakaharang ka sa kalsada, Mr. Dawson," natatarantang sabi ni Lalaine sa lalaki. "Aalis lang ako kung sasakay ka," tugon naman ni Knives na walang pakialam kung nakabalandra ang sasakyan sa traffic na kalsada. "Aalis lang ako kung sasakay ka di." Simula pagkabata ay naging napakabait na mamamayan ni Lalaine at hindi siya kailanman man gumawa ng labag sa batas, katulad ng kahihiyang ginagawa ni Knives ng mga sandaling iyon. Kaya para matigil na ang lalaki ay wala siyang nagawa kundi sumunod sa sinabi nito. Paparami na rin kasi ang sasakyang nasa likuran nito na kanina pa bumubusina sa kanila. Mabilis na binuksan ni Lalaine ang pinto ng backseat ng sasakyan nito para doon sana maupo, subalit nagtaka siya nang hindi niya iyon mabuksan. Lumapit naman si Knives at binuksan ang passenger seat ng kotse at doon iminuwestra niyang maupo si Lalaine. "I've never been a driver," masama ang mukhang sabi niya. Umismid naman si Lalaine at kahit ayaw niyang maupo katabi nito ay napilitan siyang sumunod. Sumakay siya sa passenger seat na masama ang loob. "Saan ka lumipat?" tanong ni Knives habang minamanyobra ang sasakyan paalis sa lugar. "Sa boarding house." Kumunot ang noo ni Knives sa narinig. "Elvis, did you go back there?" Dinig ni Lalaine ang panghahamak sa tinig ng lalaki nang sabihin nito iyon. "I think, masyadong magulo doon," dagdag pa ni Knives. Hindi sumagot si Lalaine at hinayaan lang ito sa gusto nitong sabihin. Ayaw niyang makipagtalo sa lalaki dahil wala nang saysay pa iyon. Habang nasa bayahe ay walang imik ang dalawa at parabang may kanya-kanyang iniisip ng mga oras na iyon. Hanggang sa narating nila ang lugar kung nasaan ang dating boarding house na kasalukuyan niyang tinutuluyan. Nang akma na sanang bababa ay naalarma si Lalaine nang marinig ang pag-lock ng kotse ng lalaki, kaya naman pinukol niya ito masamang tingin. Pinagmasdan siya ni Knives ng malalim at sinabing, "Let me see your waist." Namula ang mukha ni Lalaine, hindi dahil sa kahihiyan kundi sa galit. "Nababaliw ka na ba?" galit niyang sabi. Sa sinabing iyon ni Lalaine ay biglang humalakhak si Knives. Ang depresyon na nararamdaman niya kanina ay tila ba biglang naglaho. He would rather have Lalaine say bad things to him than pretend they were strangers. Nagtaka naman ng husto si Lalaine dahil sa nakikitang paghalakhak ng lalaki. Iniisip niyang baka nasisiraan na ng bait si Knives ng mga oras na iyon. "I checked the CCTV cameras. Masyado akong balisa at worried kay Lola Mathilde kaya di ko napansing bumangga ka sa mesa nang itulak kita," ani Knives sa malumanay na boses, "So let me see your waist." The aggression in a man's eyes should not be too obvious or blatant. Once na nagkaroon ng intimate contact ang isang lalaki at babae, sa isang tingin pa lang ay alam na nila ang gustong sabihin ng bawat isa. Nag-init ang punong tenga ni Lalaine. Hindi na kailangan. Wala na tayo sa relasyon kaya wag kang gumawa ng bagay na hindi na dapat, mariing pagtanggi ni Lalaine. "Anong relasyon ba ang tinutukoy mo?" biglang tanong ni Knives. "Do you mean the relationship where we slept together?" Naningkit ang mga mata ni Lalaine. "Ay, ikaw ri." Sa galit ni Lalaine ay hindi na niya natuloy pa ang sasabihin.
Yung babaeng nakita mo last time, wala akong kinalaman doon, walang ano isaad ng lalaki na ikinakunot noon naman nilalain. Akala ko, shareholders meeting ang pupuntahan ko ng araw na yon. Si Dad ang arrange ng blind date na yon at hindi niya sinabi sakin. Nilapitan niya ako at niyakap ng wala akong kaalam-alam. When I got home, I immediately took shower and cleaned myself up before went to you and kissed you. I also threw the clothes I was wearing that night in the trash can, pagpapatuloy pa ni Knives. Naguguluhan naman sila lain kung bakit bigla-bigla nitong sinasabi ang tungkol doon. Kahit na misunderstanding pa iyon, wala na siyang kinalaman pa sa bagay na iyon ngayon. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin, naiinis na tanong nila Lain. Gusto na niyang bumaba sa kotse nito, pero kung ano-ano pang bagay ang sinasabi nito sa kanya. Hindi pa ba malinaw sa'yo, tanong ni Knives kay Lalain na may kung ano sa mga mata habang pinagmamasdan ang babae. Ayaw kong tapusin kung anong meron tayo. Namula ang mukha ni Lalain sa galit. Ikaw ang tumapos ng agreement, kaya bakit kailangan mong bawiin ang sinabi mo? Humugot ng malalim na buntong, hininga si Knives. Pinagsisihan niya ng husto na nakapagbitaw siya ng ganoong salita. Alam kong na-misunderstood kita dahil sa mga nangyari, pero babawi ako sa'yo. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Money, or anything that you want, isang malutong na sampal ang tumama sa pisngi ni Knives na naging dahilan para hindi niya matuloy ang sasabihin. Dahil sa lakas ng sampal na iginawad ni Lalain sa lalaki ay pakiramdam niya ay namanhid ang kanyang palad. Pinukol niya ng masamang tingin ang lalaki habang nanginginig ang katawan dahil sa matinding galit. Mr. Knives Dawson, alam ko namang simula pa lang ay mababa na ang tingin mo sakin. Kasalanan ko dahil gumawa ako ng desisyon para hamakin ang sarili ko, kaya naman ganyan na lang kababa ang tingin mo sakin. Wika ni Lalain na nagsisimula ng pumatak ang mga luha. Iginalaw-galaw ni Knives ang kanyang panga dahil pakiramdam niya ay namanhid ang kanyang pisngi. Sa pangalawang pagkakataon ay naranasan niyang masampal na isang babae lang ang may kagagawan. Don't see you like that, saad naman ni Knives sa malamig na tinig. Hindi. Kung ganon, bakit gusto mo pa ring ituloy ang agreement? Bakit gusto mo pa rin akong ikulong na parang ibon sa hawla? Umiiyak na tanong ni Lalain sa lalaki. I want to sleep with you. You're the only one I want to be in bed with, I'll admit it, prangkang sagot ni Knives. Kung hindi ka satisfied sa agreement, ikaw ang gumawa ng rules. Gawin mo ang lahat ng gusto mo. Hindi na ako magiging unfair sa'yo, dagdag pa ni Knives. Mapait na napangiti si Lalain. Sige, dahil mukhang pera naman ang tingin mo sa akin noong una pa lang, tatanggapin ko ang compensation mo, wika ni Lalain na pinahid ang luha sa mga mata. Kumunot ang noo ni Knives sa narinig. Hindi mo kailangang sabihin iyan sa sarili mo, nag-iba yata ang ihip ng hangin, tanong ni Lalain, may halong panunuya ang tono. Hindi ako tanga, Mr. Dawson. Kahit hindi mo man aminin, alam kong basura ang tingin mo sakin. Iniisip mong marumi akong babae at ang tulad ko ay hindi nababagay para sa'yo, mapait na wika niya sa lalaki. Habang sinasabi iyon ni Lalain, ay malinaw pa sa kanyang isipan ang lahat ng panghahamak at masasakit na mga salitang binitiwan sa kanya ni Knives na nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang puso at isipan. Pilit na ngumiti si Lalain, subalit mababaka sa ngiting iyon ang pait at sakit na nararamdaman niya. Pero huwag kang mag-alala, hindi naman kita nagustuhan at hindi kita magugustuhan kailanman. Kaya tapusin na natin ang kasunduang to at ibigay mo sa akin bilang kabayaran ang pagiging malaya ko. Lalain Aragon, bakit ba ang tigas mo? Mataas ang boses na pagtawag ni Knives sa pangalan ng babae. Bakit, ayaw mo? Tanong ni Lalain na bahagyang nakangisi. Kung ganon, napaka-cheap naman pala ng mga salita mo. Saad pa niya na maihalong pang iinsulto. Knives froze and clenched his fists. Back then, he was the one who said that word to Lalain. Now she's throwing it back at him even more than the insult he did to her. Hindi kita iniinsulto sa mga sinabi ko, gusto ko lang pag-isipan mo to ng tama. I can give you everything you want. Besides, we're very compatible in bed, right? Don't lie. I know you enjoyed it too, patuloy pa na pagpupumilit ni Knives. Namula ang buong mukha ni Lalain dahil sa sinabing iyon ng lalaki. Nagagalit siya rito dahil nagagawa pa talaga nitong magsabi ng ganoong nakakahiyang bagay.
Please, hindi mo na kailangan pang magsabi ng mga ganyang bagay dahil hindi na magbabago ang isip ko. Nilalain na nakakuyom ang mga kamao. Uy. Mali ba ako? Muling tanong ni Gneves na halatang nang aasar. Sa maikling panahon na nakasama niya ang babae ay kabisado na niya ito kung kailan ito nahihiya o nagagalit. Napakasama mo, bulalas nilalain na mataas ang boses at saka marahas ang ibinaling ang paningin sa ibang bagay. Pulang-pula ang kanyang mukha at iinit ang kanyang pisngi at punong tenga. You know this is not all I can give you, Gneves pointed out again. Determinado siyang mapapayag ulit si Lalain sa gusto niya. Being with me, mas malaki ang potential mong mas makilala sa larangan ng fashion industry. You will be able to get ahead of your peers and be recognized, not only in the Philippines, but also in other countries. Do you want to study fashion in Paris? You know nothing is impossible when it comes to me. Di ba mas madali ito kaysa magpakasubsob sa pag-aaral? Lihim na nakagat ni Lalain ang ibabang labi. Talagang ang tulad ni Gneves na isang excellent businessman ay kayang hawakan ang isang tao sa pamamagitan ng isang salita lang. Any person who faces this temptation will indeed be very fragile. Pasimpleng kinurot ni Lalain ang kanyang palad para magising sa panunuksong iyon. Ayaw niyang magpadala sa mapanuksong salita ng isang gwapong lalaki na kampo ng demonyo. Gusto kong magtumpay sa sarili kong paraan at hindi sa pamamagitan ng gusto mo, determinadong sagot niya. Sa sinabing iyon ng kaharap ay napangisi si Gneves. Lalain, do you know how naive you are? Do you think that being successful can only be achieved with 5 or 10 years of hard work? Hindi lang 2 years ang fashion. Kailangan mo pang mag-aral, matuto, sumali sa malalaking fashion design projects. Tell me, which of the ones I've mentioned don't need money? Iyon ang masakit na katotohanan sa mundo at alam iyon ni Lalain. Alam niyang ang lahat ng bagay sa mundo ay pinakikilos ng makapangyarihang pera. At kung wala kang pera at walang pamilyang susuporta sa pangarap mo ay hindi ka mararating sa tuktok. Naramdaman ni Lalain na uminit ang sulok ng kanyang mga mata at para mapigilan ang luhang nagbabadyang tumulo ay kinagat niya ng mariin ang kanyang labi. Sa pagkakataong iyon ay umuukil-kil sa isip ni Lalain ang masakit na katotohanan na nag-iisa siya sa mundo at walang kakampi bukod sa kanyang sarili. Samantala, hindi matiis pa ni Gneves na nakitang nasasaktan si Lalain sa kanyang mga sinabi, kaya naman ginagap niya ang malambot at maliit nitong mga kamay. Come back to me. Di ba mas mabuti yon, masuyo niyang wika pa. Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan ng dalawa hanggang si Lalain na ang bumasag ng katahimikan. Mr. Dawson, talagang naiintindihan mo ang mga ordinaryong tao tulad ko. Tulad ng sinabi mo, napakahirap matagumpay ng walang kahit ano. Pero ang success na gusto kong makuha ay galing sa pinaghirapan ko sa marangal at patas na paraan, hindi dahil nakuha ko ito sa kahihiyan at panlalamang sa kapwa, ani Lalain sabay hila ng kamay niyang hawak nito. Hindi na ako babalik sa'yo kaya sana tuparin mo ang pangako mo at irespeto ang kabayaran na hinihingi ko ang maging malaya sa'yo, dagdag pa ni Lalain na may pinalidad ang tono. Hindi inaasahan ni Gneves na pagkatapos ng lahat ng kanyang mga sinabi ay pinili pa rin ni Lalain na tapusin ang kasunduan sa pagitan nila. Pinalampas nito ang magandang oportunidad na nais sana niyang ibigay sa babae. Natigilan si Gneves at hindi nakapagsalita na parabang naumid ang kanyang dila. Ngunit ang mga mata nito ay kailalim kung tumitig na parabang napakarami nitong gustong sabihin sa kaharap na babae. Are you really sure about this? Maya-maya itanong ni Gneves sa seryosong tinig. Mabilis namang tumango si Lalain sabay dukot sa bag ng notebook kung saan nakalista kung ilang beses sila nagtalik. Ayon kasi sa kanilang kasunduan, matatapos lang ito sa oras na umabot na iyon sa 100 beses. Kunin mo ang notebook at i-check. Babayaran ko sa'yo ang 500,000 kahit na anong mangyari. At huwag kang mag-alala, hindi ako mapagsamantalang tao. Babayaran kita kahit mamatay ako kakatrabaho, matatag na saad pa ni Lalain at saka inilapag ang notebook sa compartment sa tabi ng lalaki. Ang kaninang malamig na anyo ni Gneves ay nagdilim. Makailang ulit na siyang nagpakumbaba kay Lalain, pero masyadong matigas ang ulo nito at paulit-ulit siyang tinatanggihan na unang beses niyang naranasan sa isang babae. But when he thought that she had saved his grandmother and his false accusation against her, he controlled his anger.
Nang mga sandaling iyon ay parang gusto niya itong parusahan hanggang sa magmakaawa ito sa kanya at sabihing hindi na makikipagtalo pa. Sa wakas, narinig nila Lain na nag-click na ang pintuan ng sasakyan nito na ang ibig sabihin ay bukas na iyon. You better be brave always, tura ni Knives sa malamig na tinig. Natigil sila Lain sa akmang pagbukas ng pinto ng sasakyan dahil bakas ang sarkastiko sa tinig nito nang sabihin iyon. Alam niyang sa mga oras na iyon, para kay Knives ay isang malaking kahibangan ang naging desisyon niya. Ngunit alam niya sa kanyang sarili kung ano ang gusto niya at hinding-hindi niya pagsisisihan ang desisyon niyang ito. Hindi na nilingon pa nila Lain ang lalaki at nagtuloy-tuloy na siya ng baba sa magarang kotse. Mabilis ang kanyang lakad na para bang hinahabol siya ng 10 kabayo. Gusto niyang makaalis agad sa lugar na iyon dahil natatakot siyang baka bigla itong bumaba at muli siyang sapilitan na isakay. Samantala, naiwan naman si Knives na nakatitig sa notebook na iniwan nila Lain. Wala sa sariling kinuha niya ito at binasa. In almost this month, they slept together 57 times. He had never imagined himself to be that lustful. But he couldn't explain why when it came to Lalaine, he lost control of himself. Malakas niyang ibinato ang notebook sa hidden compartment ng kanyang kotse at isinara ito, nang sa gayon ay hindi na niya ito makita pa at maisip. Ibang beses na ba siyang nagpakumbaba kay Lalain na paulit-ulit naman siyang nire-reject? Well, hindi lang naman ito ang babae sa mundo. Mabilis na minanyobra ni Knives ang kanyang sasakyan paalis sa lugar na iyon at pinaharurot papunta sa kumpanya. Pagdating doon ay naging busy siya sa trabaho at pansamantalang nakalimutan ang iniisip. Kinagabihan, late na siyang nakauwi sa Dawson residence dahil nag-overtime siya sa trabaho. It was also the first time he went home since his grandma was hospitalized few days ago. Obviously, gusto niya ang tahimik at maluwang na paligid kaya nga binili niya ang buong gusali na iyon para gawing tirahan. But for the first time, as he looked at the entire suite, he felt as if something was missing. Pinagmasdan ni Knives ang kabuuhan ng suite at na-realize niya kung ano ang kulang ang dining table. Dati, laging mayroon fresh na bulaklak na inilalagay doon sila Lain pagka-uwi nito sa bahay. Hindi gusto ni Knives ang bagay na iyon pero hindi niya sinasabi sa babae. And since he doesn't complain about it, Lalaine thinks it's okay to do it since then. She always brings home different flowers that are placed in vase and displayed on the dining table. Kung minsan, isang maliit na bouquet ng red rose ang inilalagay nito, minsan ay white rose, minsan ay tulips, at kung minsan naman ay sunflower. Tinungo ni Knives ang kabilang kwarto kung saan natutulog sila Lain. Pagbukas niya ng pinto ay kaagad niyang napansin na napakalinis nito na para bang walang tumira doon. Inilibot ni Knives paningin sa kabuuhan ng kwarto, at bawat sulok ng lugar na iyon ay nagpapaalala sa kanya kay Lalaine. Her blushing when he says something obscene, her moaning when he hits her spot, and her pleading when he becomes ruthless in bed. Ang 57 beses na iyon ay nandito lahat sa 4 na sulok ng silid. Knives couldn't explain why he suddenly felt tightness in his chest. He was struggling to breathe as if something was blocking his heart. Dali-daling lumabas si Knives sa kwartong iyon at malakas na isinara ang pinto na para bang may iniiwasan. And because he felt like he didn't want to stay at home that night, he called his friends and told them to meet at the Imperial Hotel. Si Eros Smith, na eleganteng nakaupo sa tabi ni Knives, ay maihawak na wine glass. Magkakrus ang mahahaba nitong binti habang kunot noong nakatingin sa kaibigan. Di sumipot si Knox dahil natakot na baka gulpihin mo, natatawang sabi ni Eros sa bailagok expensive whiskey sa hawak na goblet. Pero bro, kailan ka pa nagkaroon ng babae? Is she the white kitten you were with at the hospital? Usisa pa niya. Hindi kumibo si Knives, sa halip ay dinampot din nito ang basong naglalaman ng whiskey at inisang lagok iyon. Ang hindi nito pagkibo ay nangangahulugang tama ang sinabi ni Eros. What the putya? Are you serious, bro? Tanong pa ni Eros na hindi makapaniwala. Well, it's over, malamig na sagot ni Knives sabay kuha ng kaha ng sigarilyo sa bulsa ng suot niyang leather jacket at nagsindi ng isa. Pumalatak naman si Eros sa narinig. But Pavis, does it seem like you're the one who got dumped, bro? Nakataas ang kilay na tanong pa ni Eros. Iyon kasi ang unang beses niyang nakita na ganon kasama ang itsura ng kaibigan dahil sa babae. Walang sagot na nakuha si Eros mula kay Knives, kaya naman ipinagpalagay niyang muli na tama ang kanyang hinala.
Nanlaki ang mga mata ni Eros habang nakatingin sa kaibigan. Shit! No way! You really got dumped, bro. How could someone like you who is always being chased TV women get dumped? What the putya are you saying? Inis na tanong ni Knives kay Eros. Our agreement is over. Agreement, hindi makapaniwalang sabi ni Eros sabay halakha. Sumama naman ang mukha ni Knives dahil doon pero hindi ito pinansin ni Eros. Women stick to you like leeches, but when it comes to that girl, you need an agreement, dagdag pa ni Eros na hindi matigil sa pagtawa. Knives' lips pressed together tightly and his almond eyes stared deeply as if he was thinking about something. Para kay Knives, kung di dahil sa agreement na iyon, baka matagal nang tumakbo sila lain at nang hindi na kailangang maghintay hanggang ngayon. When Knives didn't answer again, Eros looked at his friend with his willow leaf eyes. Don't take this matter too seriously, bro, para di malaman ni Uncle. Just take it easy, paalala ni Eros sa kaibigan. Kilalang-kilala ni Eros ang daddy ni Knives na si Uncle Kennedy. Alam niya kung gaano ito ka-old-fashioned pagdating sa mga bagay-bagay. In fact, when he found out that his grandmother had forced Knives to get married, his dad vomited blood in shock. He knew about it because he was the one who checked on the old man when it happened. Di ba recently lang, nag-arrange ng blind date si Uncle Kennedy? Balita ko na love at first sight sa iyo ang babaeng iyon at nagwala pag-uwi ng bahay. What did you do to her? Nang aasar na tanong ni Eros sa kaharap. Wala akong ginagawa sa babaeng iyon, inis na sagot ni Knives sabay lagok di whiskey. Nang makitang wala ng laman ang goblet ay muli niyang sinalinan iyon. It's almost done, malamang hindi na makapaghintay si Uncle Kennedy, wika pa ni Eros. Not in a rush, tugon ni Knives sabay hidit ng sigarilyo. Wait, teka nga. What does this little kitten look like? Unless does dainty like you seem to bow down to her, curious na tanong ni Eros. Lihim na kuyom ni Knives ang kamao nang muling maalala si Knives. Bakit ba napakatigas ng ulo ng babaeng yon? She was the woman Eve grandmother chose for me to marry, sagot ni Knives na ikinagulat ng kaibigan. What the hell, hindi makapaniwalang bulalas ni Eros. Are you kidding, right? You know, I never joke. Nalaglag ang panga ni Eros sa matinding shock dahil sa nalaman. No, that's not right, bro. What are you thinking? Ayaw mo ba ng annulment? Kapag nalaman to ni Uncle, maiayari ka. Of course not, simpleng sagot naman ni Knives. With his status, it's impossible for him not to get married again, especially since that's what his father wants. Although hindi pa niya pinag-iisipan ang bagay na iyon, pero alam niyang hindi sila lain ang babaeng iyon. Dahil hindi ito pasok sa kahit na anong kriteria na gusto niya. Pero aminin man niya o hindi, ang tulad nila lain na hindi kompatible sa kanyang may cold at indifferent personality, ay nagawa siyang magpagkumbaba para lang sa gusto niyang mangyari. At habang iniisip niya ang bagay na yon, mas lalo siyang nakakaramdam ng galit. Pero ano nga bang nangyari sa inyo? How is it that with so many women chasing you, you ended up with your young wife? Usisa pa ni Eros na hindi pa rin talaga makapaniwala sa natuklasan. Bagahagya namang nagkwento si Knives ng tungkol kay Lalain. Sa kung paano nito iniligtas ang kanyang lola, kung paano siya nito napagbintangan, at kung paano siya nakiusap dito. Matapos marinig iyon ay pumalatak si Eros at umiling-iling. Di ko in-expect na ganun pala katigas ang ulo ng babaeng yon. Ayaw niya ng kahit ano at ang gusto lang ay tapusin na ang lahat sa inyo, wika ni Eros na hindi alam kung maniniwala sa nalaman o hindi. If I were you, bro, let her do what she wants and separate in peaceful way. She's too young and very naive. Maraming lalaki ang maghahabol sa kanya in the future, kaibigay mo sa kanya ang hinihingi niya. Hindi malaman ni Knives kung bakit lalo siyang nakaramdam ng galit ng realize na magkakaroon ng ibang lalaki sila lain sa future. Oh, wait, sabi pa ni Eros na tila may naalala. Diba, si Elijah Montenegro na sikat na general surgeon sa hospital namin interested sa asawa mo. Noong kailan lang, nakarinig ako ng chismis sa mga nurse. May picture raw na laging tinitingnan ang lakaking iyon sa cellphone niya. Then when one of the nurses tried to look at his cellphone, she said it was the woman who went to the hospital last time. Nang marinig ang isiniwalat ni Eros patungkol kay Elijah Montenegro, ay biglang nagdilim ang mukha ni Knives.
Sinabi na nga ba niyang may ulterior motives ang lalaking yon, pero obviously ay hindi ito makita ng gagang si Lalain. She always said that the man was such a kind person. She almost worshipped him like a saint. Bantayan mo ang lalaking yan, utos ni Knave sa kaibigan sa malalim na boses. Bumakas naman ang pagtataka sa gwapong mukha ni Eros. And why would I do that? Kung ako ang tatanungin mo, good match ang dalawa, prangkang sabi ni Eros sa kaharap. Mas lalong nagdilim ang mukha ni Knave sa narinig at saka pinukol ng masamang tingin ang kaibigan. Masyadong malansa ang bibig mo, bakit di ka uminom? Ani Knaves na may nakakatakot na tinig. Hindi nakakibo si Eros nang marinig iyon at itinikom ng mariin ang mga labi. Pero dahil na-offend niya si Knaves ay wala siyang nagawa kundi sundin ang sinabi nito. Hindi na siya nagsalita pa at uminom na lang ng uminom hanggang sa lamunin ng alak ang kanyang sistema. Madaling araw na nang matapos ang inuman ng dalawa. Susuray-suray si Eros na lumabas ng Imperial Hotel samantalang si Knaves ay nauna nang umuwi at iniwan ito. I know I offended you, that's why you forced me to drink a lot. Kaya kapag hindi ako nakapasok sa hospital at sinabi ni Daddy na i-manage ko ang company niya. I will blame you, Di. Bulong ni Eros sa sarili habang papasakay ng sariling kotse. Ilang araw na ang lumipas na puro trabaho lang ang inaatupag ni Knaves sa sariling kumpanya. Araw-araw, sinasadya rin niyang nag-overtime hanggang 12 midnight. And when he gets tired, he sleeps at the company because he has his own room there. He didn't want to go back to the Dawson residence because being there reminded him of Lalaine. Pero hindi siya naniniwalang hindi niya makakalimutan ang babaeng yon. Alam niyang sa una lang ang bagay na iyon. Habang abala sa pagpirma ng mga dokumento para sa kumpanya, pumasok ang sekretary niya sa kanyang opisina at may inabot na isang black folder. Mr. Dawson, nakapaloob diyan ang mga nakuha kong information mula sa women's organization, wika ni Liam na nakatayo ng tuwid sa harap ng kanyang boss. Inihinto naman ni Knaves ang ginagawa at saka kinuha ang folder at binuklat. Matapos basahin ang mga nakasaad tungkol sa women's organization na kinabibilangan ni Lalaine at Lola Mathilde, ay biglang naalala ni Knaves ang araw na iyon nang sabihin sa kanya ni Lola Mathilde misunderstanding lang ang lahat. Minsan na niyang inutusan si Liam na alamin ang detalye kung paanong nagawang bilhin ni Lalaine ang mga impormasyon tungkol sa kanyang lola. At ayon nga rito, plinano ni Lalaine Aragon ang lahat upang makuha ang loob ng kanyang lola nang sa gayon ay maikasal silang dalawa. Isang picture na kasama ng dokumentong iyon ang dinampot ni Knaves at pinagmasdan. And his thick eyebrows arched when he saw that it was the picture of a woman with the exact same name as Lalaine Aragon. Magkapareho ang mga ito ng pronunciation pero magkaiba ang spelling ng pangalan ng dalawa na tumutukoy na magkaibang tao ang mga ito. Ang babae na nasa picture ay Lalaine Aragon ang pangalan na kung pakikinggan ay nahahawig nga sa pangalan ni Lalaine Aragon. That Lalaine Aragon was the one who actually bought Madame Mathilde's information to get closer to the old lady. Pero dahil alam ni Madame Mathilde ang motibo ng babaeng iyan ay pinaalis niya ito sa organization, dagdag pa ni Liam sa harap ng kanyang boss. Parang sumabog ang ulo ni Knaves sa mga nalaman at pakiramdam niya ay parang papel na unti-unting napupunit ang kanyang puso. You mean the real culprit is that Lalaine Aragon? Nanginginig ang kamay na laglilinaw ni Knaves sa kanyang sekretary. Ay yes, boss. I'm really sorry, nahihintakutang sagot naman ni Liam. Lumalabas na maling-mali siya sa mga paratang niya, kay Lalaine simula pa lang noong una. It was as if he could still hear Lalaine's voice in his head, repeatedly asking him why he was treating her like that. Ramdam ni Knaves ang paninikip ng kanyang dibdib ng mga oras na iyon, kaya wala sa sariling niluwagan niya ang suot na necktie. He felt like he was choking and panicking for some unknown reason. Nagyuko naman ng ulo si Liam dahil alam niyang kasalanan niya ang lahat. Hindi niya ginawa ng maayos ang kanyang trabaho. Mr. Dawson, I'm really sorry. Kasalanan ko ang lahat. Willing akong tanggapin ang punishment na ibibigay ninyo, buong pusong wika ni Liam. Pinuko ng aarok na tingin ni Knaves ang kanyang sekretary. I will deduct 6 months of your salary, walang awang wika niya sa sekretary. Buong puso namang tinanggap ni Liam ang parusang iyon dahil alam niyang malaking pagkakamali ang kanyang magawa. Personal secretary pa naman siya ni Mr. Dawson pero sablay ang kanyang naging trabaho.
At upang kahit papaano ay gumaan ang loob ng kanyang boss sa kanya, isang bagay ang sinabi ni Liam sa kaharap. Yes, by the way, Mr. Dawson, nagpunta po ako sa Debonair kanina at di sinasadyang narinig ko si Imeth Lalain na naghahanap ng marerentahang apartment. I also discovered that the people she was staying with at the boarding house were her friend and her friend's boyfriend, so it was not convenient for Imeth Lalain to live there. Tumango naman si Knives at bahagyang nabawasan ang nakakatakot na aura kaysa kanina. Find her suitable house at wag mong ipaalam sa kanya, mariing utos niya sa kanyang sekretary. Niligtas nito ang kanyang lola pero dahil sa katigasan ng ulo nito ay ayaw nitong tumanggap ng kahit ano mula sa kanya. Aside from money, he had nothing else to give to compensate her. Sandali pang nag-isip si Knives nang may maalalang isang bagay. Ang necklace last time na itabi mo ba? Give it to her. And if she doesn't want to accept it, tell her to throw it away. Alright, Mr. Dawson. Ilang araw nang naghahanap ng apartment na malilipatan si Lalain, pero kulang naman ang kanyang naitabing pera. Kaya naisipan niyang lumapit sa isang ahente ng lupa nang sa gayon ay mas madali siyang makakuha ng maupuan at hindi na masyadong kainin ang kanyang oras. May trabaho pa rin kasi siya at isinisingit lang niya ang paghahanap ng matitirhan sa tuwing break time niya. Miss, mayroon akong nahanap na sa tingin ko ay pasok sa budget mo. Pero maselan ang may-ari nito, gusto niyang malinis sa bahay ang titira. Gusto mo nang tingnan miss, nakangiting tanong ng ahente kay Lalain. Sige po, Mrs. Lopez, nakangiting sagot naman ni Lalain. Sinundan ni Lalain ang ahente nang magpunta ito sa isang komunidad, at sa unang tingin pa lang niya ay na-inlove na kaagad siya sa ganda ng paligid. Maganda ang location ng bahay at maaliwalas ang paligid. Bukod pa roon walang ibang nangungupahan kaya solo niya ito. May dalawa ring kwarto at naisip niyang kung makaka-recover na si Luke ay doon sila titira. Mahal ang renta dito, ma'am, tanong ni Lalain sa ahente. Naku! Mura lang ito miss, 3,000 lang ang upa. No deposit, no advance. Talagang gusto lang ng may-ari ng bahay na to ang makatulong sa naghahanap ng maupahan. Hindi makapaniwala si Lalain sa narinig. Sobra mura ng bahay at malaki pa. Hindi rin niya kailangan mag-deposit o mag-advance ng bahay. Sino kaya ang napakabait na may-ari ng bahay na ito? Matapos magkasundo ni Lalain at ng ahente sa apartment na kanyang napili ay nagbalik na rin siya ng Debonair. Break time lang kasi niya iyon at isinigit lang niya na makapaghanap ng malilipatan. Hiyang-hiya na rin kasi siya kay Abe dahil alam niyang nakakaabala siya sa privacy ng mga ito. Naisip din niyang treat ang dalawa sa weekend bilang pasasalamat dahil pinatuloy siya ng mga ito sa kanilang boarding house. Habang nasa coffee room at nagtitimpla ng sariling kape, ay pumasok doon si Mr. Miller na sekretary ni Knives. Lalain, ipinabibigay ito ni Mr. Dawson bilang thank you gift, anang lalaki sabay abot sa kanya ng paper bag. Mabilis namang umiling si Lalain nang marinig na galing iyon kay Knives. Hanggat maaari, ayaw na niyang magkaroon pa ng koneksyon sa lalaking iyon. Sorry Secretary Miller, hindi ko matatanggap yan, pagtanggi ni Lalain na may kasamang pag-iling. Lalain, ang sabi ni Mr. Dawson ay pwede mong itapon kung ayaw mo. So please, accept this because it will be difficult if I give it back to him. Pagpupumilit naman ni Liam sa babae sa bailapag ng paper bag sa mesa at tumalikod na. Wala namang nagawa si Lalain nang umalis ang lalaki at iiwan ang paper bag na iyon. Dahil maliit lang iyon ay kaagad din niya itong ipinasok sa loob ng bag matapos magbalik sa kanyang desk. Kinagabihan, pag-uwi sa trabaho ay nagpaalam na rin si Lalain kay Abe at sa boyfriend nito na lilipat na siya sa bago niyang apartment. At dahil isang malaking luggage at backpack lang ang dala niya ay mabilis din siyang nakapag-impact. Sakay ang taxi, nagpahatid si Lalain sa Cruz, ang lugar kung nasaan ang bago niyang apartment. Wala pang isang oras nang makarating siya sa lugar. At dahil medyo maaga pa ay nagligpit muna si Lalain ng mga kagamitan niyang dala sa bago niyang tinutuluyan. Habang nag-aayos ng bag, muling nakita ni Lalain ang maliit na paper bag na ipinabibigay ni Knives sa kanya. Kinuha niya ito at binuksan upang alamin kung ano ang laman nito. Nanlaki ang mga mata ni nang makitang diamond necklace at earrings ang laman yon. At ang brand name na nakaimprenta sa kahon ay narinig na ni Lalain mula sa ibang bansa.
Kung tama ang pagkakaalala niya, ang Bulgari ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sa takot nilalain na baka mawala o masira ang alahas, ay mabilis niya itong ibinalik sa kahon at ipinasok sa paper bag. Itinabi niya ito sa kabinet na naroon sa apartment at nilagyan ng kandado. Iniisip niyang kapag nawala niya iyon ay kahit magkanda ko ba siya kakatrabaho, hindi niya mababayaran ang ganoong kamahal na alahas. Iniisip din niyang ibalik ito kay Neves kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Sumapit ang Sabado, dahil walang pasok ay niyaya nilalain si Abby at ang boyfriend nitong si Jake na magpunta sa kanyang bagong apartment para doon mag-dinner. Hapon pa lang ay nagpunta na ng supermarket si Lalain para mamili ng karne at mga rekadong kailangan niya sa kanyang iluluto. Nang eksaktong kukunin niya ang nakabalot na karne sa freezer, isang malaking kamay ang kasabay niyang dumampot rin yon, dahilan para hindi sinasadyang magkadikit ang kanilang mga daliri. Mabilis na binawi ni Lalain ang kanyang kamay at nahihiyang humingi ng paumanhin sa kung sino mang may-ari ng kamay na iyon. Sorry, hindi ko Lalain. Natigil ang pagsasalita ni Lalain nang tingalain ang matangkad na lalaki sa kanyang naharapan at ganoon na lang ang gulat niya nang makita si Elijah iyon. Nakasuot ito ng simpleng blue-collared shirt at black trousers. Napakagwapo nitong tingnan ng mga oras na iyon kahit simple lang ang suot nito. Kuya Elijah, bakit nandito ka? Gulat na tanong ni Lalain habang nakangiti. Malapit dito ang apartment ko, sagot naman ni Elijah sabay ngiti. Naglabasan tuloy ang mapuputi at pantay-pantay nitong mga ngipin. Ang dami niyan, ha? May party kayo, dagdag pa ni Elijah nang mapatingin sa grocery basket na bitbit ni Lalain. Nag-invite ako ng friend sa bagong apartment na nilipatan ko malapit din dito, tugon naman ni Lalain. Wait, saang apartment ka nakatira? Sa halip ay tanong ni Elijah sa dalaga. Sa Everill Estates apartment, sagot ni Lalain. Bakit, Kuya Elijah? Nagtatakang tanong naman ni Lalain sa kaharap. Sa narinig ay mahinang tumawa si Elijah. Akalain mo nga naman, di ko in-expect na kapitbahay pala kita, sagot ng lalaki na ikinalaki ng mata ni Lalain. Kalilipat ko lang dito 1 week ago. Nagkaroon kasi ng aberya sa apartment na tinutuluyan ko. Hasle naman kung uwi ako sa bahay namin dahil malayo iyon sa trabaho, kaya naghanap ako ng apartment sa lugar na ito. 1 week ago. Iyon ang araw na pumirma siya sa ahente ng apartment para kunin ang bahay na iyon. Naisip ni Lalain na ibang klase talaga magbiro ang tadhana. Matapos makapamili ang kani-kanilang mga kailangan ay sabay na silang umuwi ng lalaki sakay ng tricycle. Kuya Elijah, ano nga palang room number mo? Tanong ni Lalain nang sabay silang pumasok sa gusali. 202, natigilan naman si Lalain sa narinig. Uy, may problema ba? Muling tanong ni Elijah. Room 201 kasi ang akin, nailang nasagot naman ni Lalain. I never thought that besides being neighbors, our rooms would be next to each other, natatawang wika naman ni Elijah. Nga Grabeng coincidence, natatawaring sagot naman ni Lalain. Habang naghihintay ng elevator, nagkataon namang dumating na rin si Abay at ang boyfriend nitong si Jake. Bakas naman ang pagkagulat sa mukha ni Jake nang makita si Elijah sa building iyon. Dr. Montenegro, dito ka rin nakatira? Ikaw pala, Mr. Salazar, sagot naman ni Elijah. Friend ka ni Lalain? Friend siya ng girlfriend ko, si Abay, nakangiting sagot naman ni Jake at saka ipinakilala ang girlfriend sa doktor. Magkakilala kayo ni Jake, Kuya Elijah, gulat naman na tanong ni Lalain sa dalawang lalaki. Si Mr. Salazar ang supplier ng medical equipment sa hospital, sagot ni Elijah. Naalala naman ni Lalain na naikwento ni Abay na ang trabaho ng kanyang boyfriend ay nagsusupply ng mga medical equipments sa iba't ibang ospital. Sabay-sabay na pumasok ang apat sa elevator, at nang makalabas ay nagpaalam na rin si Elijah sa mga ito. Mauna na ako, guys. Enjoy kayo, paalam ni Elijah sa mga ito subalit pinigilan siya ni Lalain. Sumama ka na sa aming mag-dinner, Kuya Elijah, anyaya ni Lalain. Naisip kasi niyang mas magiging convenient sa lalaki kung doon na rin ito kakain, kasama nila nang sa gayon ay hindi na ito maabala pa na ipagluto ang sarili. Are you sure? Di ba ako makakaabala sa inyo? Paniniguro pa ni Elijah sa mga ito. Hindi naman, marami akong iluluto, nakangiting tugon naman ni Lalain. Tara na, Doth Elijah. May gusto rin akong itanong sayo, sabat naman ni Jake. Okay, if you insist.
Nang makapasok sa bahay ay nagtulong sila Lain at Abay sa paghahanda ng pagkain, habang si Elijah at Jake naman ay nasa sala at mukhang may importanteng pinag-uusapan. Lalain, ang swerte mo naman, 3,000 lang ang renta mo rito, tanong pa ni Abay habang inililibot ang paningin sa kabuuhan ng bahay. Hindi siya makapaniwalang napakamura lang ang ganoon kagandang apartment. Sinabi mo pa, sagot naman nila Lain saka ikinuwento sa kaibigan kung paano nahanap ang apartment na iyon. Sa kabilang banda, naisip din nila Lain kung nagkataon lang ba o sinadya na sa iisang building sila nakatira ni Elijah. Dahil kung nagkataon lang, ano kaya ang ibig sabihin nito? Matapos mag-dinner, inihatid nila Lain si Abay at Jake sa lobby ng apartment building at biglang pakikisama ay ganoon na rin ang ginawa ni Elijah. Sinamahan nilang dalawa ang magkasintahan hanggang sa makalabas ito sa naturang gusali. Hinatid nila Lain at Elijah ang nobyo hanggang sa sakayan, at nang makasakay na ang mga ito sa taxi ay magkasabay na naglakad ang dalawa pabalik sa apartment. Pagod ka ba sa trabaho ngayon, Lalain? Maya-maya'y tanong ni Elijah habang nakatingin sa babae. Mabilis namang umiling sila Lain. Hindi naman masyado, Kuya Elijah, nakangiting sagot naman nila Lain habang ang paningin ay nakatutok sa kalsada. Walang buwan ng gabing iyon pero dahil sa nagagandahang streetlights ay maliwanag ang kalsada ng gabing iyon. Basta kapag may problema ka sa trabaho o kahit saan pa, pwede kang lumapit sa akin, sincere wika ni Elijah. I know you consider me one of those close to you, right? Biro pa ni Elijah sa dalaga sa malumanay na tinig. Iyon ang pangalawang pagkakataon na sinabi iyon ni Elijah kay Lain. Alam nila Lain na concern sa kanya ang lalaki pero simula bata pa lang ay ayaw na niyang nakakaperwisyo sa ibang tao, lalo na ang magkaroon ng utang na loob sa mga ito. Sasabihin ko sa iyo kaagad, Kuya Elijah, napipilitang sagot na nila Lain sabay kiming ngumiti. Nang nasa lobby na sila ng apartment building ay tumunog ang cellphone ni Elijah. Kaagad naman niyang dinukot ang cellphone sa bulsa ng kanyang trousers at sinagot iyon. Hello, Doc Elijah. We need you at the hospital now, anang nurse sa kabilang linya. Okay, I'm on the way, mabilis na sagot naman ni Elijah at saka pinatay ang tawag. Lalain, mauna na muna ako sayo, may emergency sa hospital at kailangan ako, pagpapaalam ni Elijah. Ganon ba? Sige, mag-ingat ka, Kuya Elijah, sagot nila Lain sa lalaki. Sinundan na lang ng tingin nila Lain ang papalayong lalaki, at nang wala na ito sa kanyang paningin ay mag-isa niyang tinungo ang elevator at pumasok. Nang akmang pasara na iyon ay nagulat siya ng isang mapuputi at balingkinitang mga daliri ang pumigil doon. Nang tingalain nila Lain kung sino ang taong iyon ay ang gwapong mukha ni Gneves ang nakatayo sa kanyang harapan. Nakasuot ito ng simpleng black V-neck shirt at white na jogger pants. Nakatayo ito ng diretsyo habang ang paningin ay hindi inaalis sa kanya. Bakit ka nandito? Nanlalaki ang mga matang tanong nila Lain sa lalaki. You're looking for me, aren't you? Sagot naman ni Gneves. Natigilan naman sila Lain nang marinig iyon. Naalala niya kasing nag-text siya sa lalaki para itanong kung kailan ito free. Gusto kasi niyang ibalik ang alahas na ibinigay nito sa kanya. Pero hindi naman niya sinabing magpunta ito sa apartment niya. Hindi na rin nagtaka pa sila Lain kung paano nalaman ng lalaki kung saan siya nakatira since ito pa rin naman ang may-ari ng Debonair kahit iba na ang nagpapatakbo doon. Malamang ay tiningnan nito sa employees records na kaka-update lang niya sa bago niyang address. Hindi naman kita pinapapunta, hindi bale na. Kaya't lang ako sandali para kunin ang kwintas na ibinigay mo, sa halip ay saad nila Lain sa kaharap. Pinapunta mo lang ako para ibalik ang necklace, tanong ni Gneves na sumama ang mukha. Hindi naman kita pinapunta rito. Gusto sanang isatinig nila Lain ang naisip pero dahil inaalala niyang baka ma-offend na naman niya ito kaya kinontrol niya ang sarili. Okay, sasamahan kita, hindi na kailangan, hintayin mo na lang ako rito, putol naman nila Lain sa sinasabi ng lalaki. Pero tila walang narinig ang lalaki nang basta na lang itong pumasok sa elevator at isinara iyon. What floor? Tanong pa nito. Fourth floor, sagot naman nila Lain. Wala siyang nagawa sa pagpupumilit ng lalaki kaya hayaan na lang niya ito. Tahimik ang dalawa habang sakay ng elevator na parabang may kanyang iniisip. Hanggang sa tumunog na iyon senyales na naroon na sila sa ika-4 na palapag ng gusali.
Sandali lang, hintayin mo na lang ako rito. Awat nilalain sa lalaki nang nasa tapat na sila ng kanyang apartment. Nang tumitipa na ng password sila Lain sa lock ng kanyang pinto, ay tinakpan niya iyon nang mapansin na nakatingin si Knives sa kanya na nakatayo sa kanyang likuran. Masama naman ang mukha ni Knives habang nakatingin kay Lalain habang nakapamulsa. Isang linggo pa lang itong nakakalipat sa apartment na yon, kasama na kaagad nito ang Elijah na iyon. Is that why she said she didn't like him because she liked Elijah? At kaya hindi ito makapaghintay na matapos ang kanilang agreement dahil gusto na nitong makasama ang lalaking iyon. Kung di niya pa inutusan si Eros na gumawa ng paraan para mapapunta ang Elijah na iyon sa hospital kanina, baka kung ano na ang ginagawa ng dalawa sa mga oras na iyon. Nang maisip na posibleng gawin din ng mga ito ang ginagawa nila Lain, ay napatiimbagang siya at kumuyom ang kamao. Isipin pa lang niya ay nagagalit na siya at para bang gusto niyang pumatay ng tao. Samantala, nang makapasok sila Lain, ay hindi na siya nag-aksaya pa ng oras na isara ang pinto at kaagad na tumakbo patungo sa kabinet kung saan niya itinago ang alahas. Nang makuha ang paper bag ay mabilis din siyang bumalik kay Knives na kasalukuyang nakatayo lang sa labas ng pinto at masama ang hilatsang mukha. Iito na ang kwintas. Hindi ko kailangan ang ganyang bagay, ani Lain sa bailahad ng paper bag sa harap ng lalaki. Hindi naman kumibo si Knives at nanatili lang na nakatingin kay Lain nang hindi kumukurap habang mariin na nakalapat ang mga labi. Madilim ang anyo nito at may panganib na makikita sa mga mata. Nakaramdam naman ng matinding kaba si Lain ng mga sandaling iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit ganon ito makatingin sa kanya ng mga sandaling iyon. May nagawa na naman ba siya? Kukunin mo na, Mr. Dawson. Please, T. Nautal sa kabang wika pa nila Lain, kuha ng kamay nito at inabot ang paper bag gusto niya kasing umuwi na ito dahil hindi siya komportable na naroon ito ng mga sandaling iyon. Dahil sa pagkataranta nila Lain na bawiin ang kamay, hindi sinasadyang tumama ito sa matipunong dibdib ng lalaki. Dahilan para bigla niyang maalala niya ang mga sandali na nakasandal siya sa matipunong dibdib nito habang ito naman ay gumagawa ng nakababaliw na bagay. Mabilis na binawi nila Lain ang kanyang kamay dahil pakiramdam niya ay napaso siya sa hindi sinasadyang pagkakadikit na iyon. Subalit mabilis na nahawakan ni Knives ang kanyang pulsuhan at ang init na nagmumula sa palad ng lalaki ay dumaloy sa kanyang pulsuhan na naging dahilan para mas lalong kumabog ang kanyang dibdib. Kaagad na hinatak nila Lain ang kamay niyang hawak ng lalaki pero sa ginawa niyang iyon ay inabot pa nito ang isa niyang kamay at walang kapalag-palag siya nitong isinandal sa pader. Ano bang ginagawa mo? Bibitiwan mo ako, pagpupumiglas nila Lain sa lalaki. You rejected me, just to be with him, tanong ni Knives na naniningkit ang mga mata at naninigas ang panga sa galit. Ano bang sinasabi mo? Kunot noong tanong nila Lain na nanginginig. We slept together 57 times, T. Galit na anas ni Knives na mas lalong humigpit ang pagkakahawak sa pulsuhan niya. We slept together 57 times, tell me, wala lang ba iyon sa'yo?